Ang kwento ni Juan. Sa isang malayong lalawigan ng San Miguel, may isang mahirap na pamilya na nakatira sa tabi ng isang mahabang ilog. Tahimik ang paligid, puno ng kalikasan at simpleng pamumuhay. Si Manuel ay araw-araw na gumigising ng maaga upang pakainin ng kanyang mga manok at baboy. Kahit nakakapagod, masaya siya dahil dito nagmumula ang kanilang kabuhayan. Kapag naibenta ang mga hayop sa palengke, makakakuha sila ng kaunting kita, sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Laging nagpapasalamat si Manuel sa Diyos sa mga biyayang natatanggap nila. Sa gabi, sama-samang kumakain ang pamilya ni Manuel. Kahit simple, masaya at buo ang kanilang pamilya, punong-puno ng pagmamahal. Tuwing sila'y kumakain, naroon din sa kanilang tabi ang mga alagang baboy at manok, kasabay nilang kumakain at tila bahagi na ng pamilya. Isang araw, dinala ni Manuel ang 3 baboy sa palengke upang ibenta. Masaya siya dahil alam niyang makakatulong ito sa pang-araw-araw nilang gastusin. Habang naglalakad siya sa gitna ng mataong palengke, napapalingon ng mga tao sa ganda at laki ng mga baboy. At lihim na napangiti si Manuel dahil ramdam niyang may pag-asa silang dala. Sa palengke, makikita ang iba't ibang tindero at mamimili. Ibinenta ni Manuel ang mga baboy sa makatarungang presyo. Pagkatapos ng bentahan, pumunta si Manuel sa malaking babuyan upang bumili ng 3 bagong baboy na aalagaan. Excited siyang palakihin at alagaan ang mga ito. Habang pinipili niya ang mga baboy, inisip niya ang mas maayos na kinabukasan na maaari nitong ibigay sa kanyang pamilya. At nakabili rin siya ng 3 bagong biik para aalagaan sa hinaharap. Masaya siyang umuwi bit-bit ang kaunting kita at bagong pag-asa, habang iniisip kung paano niya palalakihin ang mga biik sa mga darating na araw. Habang pauwi, napansin ni Manuel ang isang matandang dayuhan na naipit sa isang natumbang puno. Tinulungan niya ang matanda na nagpasalamat sa kanya at waring pagod at naliligaw sa daan. Inalalayan ni Manuel ang matanda hanggang makalakad ito ng maayos at binigyan pa ng kaunting tubig, dahilan upang lalong humanga ang matanda sa kanyang kabutihan. Agad na lumapit si Manuel at binigyan ng matanda ng tubig at isang pirasong tinapay. Labis ang pasasalamat nito at ngumiti bilang tanda ng pagpapahalaga sa kabutihang ipinakita ni Manuel. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Manuel na ang simpleng pagtulong na iyon ay magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Sabi ng matanda, "Sobrang bait mo, iho, at dahil dito, may ibibigay ako sa iyo." Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin ni Manuel ang isang maliit na baboy na may kakaibang sungay. Natuwa siya at naisip niyang ito'y espesyal at karapat-dapat alagaan. Tinanggap ni Manuel ang munting baboy at pinangako niyang aalagaan ito ng buong puso. Dito nagsimula ang kanilang espesyal na koneksyon. Nang muling tinignan niya ang matandang dayo, bigla na lamang itong nawala. Pagdating sa bahay, inilagay ni Manuel sa kulungan ang 3 biniling baboy at ang munting baboy na galing sa matanda. Masaya at ligtas silang lahat sa gabi habang pinagmamasdan ni Manuel ang mga bagong alaga na tila bahagi na ng kanyang pamilya. Habang naglalaro ang munting baboy sa bakuran, pinagmamasdan siya ni Manuel na may ngiti sa kanyang labi. Kahit maliit, kitang-kita ang kakaibang saya at personalidad nito at ramdam ni Manuel na may espesyal na koneksyon sila na higit pa sa isang simpleng alaga. Araw-araw inaalagaan ni Manuel ang munting baboy ng may buong puso. Pinapakain niya ito,
Nililinis at pinagmamasdan ang bawat kilos at galaw nito na may paghanga. Ramdam ni Manuel na espesyal ang kanyang alaga at sa bawat ngiti ng baboy, mas lalo niyang nararamdaman ang ligaya at init ng kanilang samahan. Ngunit dumating ang isang mabigat na pagsubok. Nagkasakit ang anak ni Manuel. Nag-alala ang buong pamilya at ramdam nila ang takot at pangamba sa puso. Alam nilang kailangan ng mabilis na lunas at walang oras na dapat sayangin, kaya't nagsama-sama silang maghanap ng paraan upang gumaling ang anak ni Manuel. Dahil sa matinding pangangailangan, dinala nila ang anak sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Sa awa ng Diyos, gumaling siya at labis ang kanilang pasasalamat. Ngunit ramdam nila ang bigat sa kanilang bulsa sapagkat malaki ang nagastos nilang pera para sa gamutan na nag-iwan ng aral at paalala sa kahalagahan ng bawat sakripisyo para sa pamilya. Dahil sa pangangailangan at malaking gastos, napilitan si Manuel na ibenta ang 3 malalaking baboy. Naiwan na lamang ang munting baboy, ang huling pag-asa ng pamilya, na nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa at pag-asa sa kabila ng hirap at pangungulila sa mga naibentang alaga. Sa palengke, ibininta niya ang 3 baboy at sapat ang kinita upang mabayaran ng ospital. Bagamat nakatulong ito sa agarang pangangailangan, ramdam ni Manuel ang pangungulila sa seguridad ng hinaharap, sapagkat wala na siyang may pagkakatiwalaang kita para sa mga darating na araw. Sa puso niya, alam niyang kailangan niyang magsikap muli upang makabangon at matiyak ang kapakanan ng pamilya. Lumipas ang mga araw, mabagal ang paglaki ng munting baboy. Ngunit ramdam ni Manuel ang saya at pagmamahal sa bawat kilos nito. Kahit na hindi ito mabilis lumaki, para kay Manuel, bawat sandali kasama ang munting baboy ay puno ng ligaya at pag-asa. Upang makaraos, nagtrabaho si Manuel bilang kargador sa palengke. Kahit mahirap ang gawain, masigasig siya at puno ng pag-asa para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng pagod at hirap, palagi niyang iniisip ang mga baboy at ang pamilya na nagbibigay sa kanya ng lakas at determinasyon na magpatuloy araw-araw. Isang araw, napansin niyang nawawala ang munting baboy. Hinanap niya sa paligid, ngunit hindi ito makita at labis siyang nag-alala. Pinilit niyang alalahanin kung saan huling nakita ang baboy habang mabilis ang tibok ng puso at punong-puno ng kaba ang kanyang isipan. Sa kanyang paghanap, may napansin siyang sirang piggy bank na hugis ng munting baboy. Laking gulat niya nang makita ang mga piraso ng purong ginto sa loob na parang isang mahiwagang biyaya na dumating sa tamang panahon at biglang nagbigay sa kanya ng pag-asa at ligaya para sa pamilya. Hindi makapaniwala si Manuel. Ang simpleng kabutihan at pagmamahal niya sa munting baboy ay nagdala ng hindi inaasahang biyaya na nagpatunay sa kanya na ang kabutihan at malasakit ay laging may gantimpala kahit sa pinakamaliit at simpleng paraan. Dahil sa natuklasang ginto, naayos ni Manuel ang kanilang bahay at nakapagpalaki ng mahigit 100 baboy sa malaking babuyan. Unti-unti, mas masagana at maayos ang kanilang kabuhayan at ramdam niya ang tuwa at kapanatagan sa puso na bunga ng sipag, pagmamahal at kabutihang ipinakita niya noon sa munting baboy. Masaya ang pamilya. Buo sila at sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi nila nakalimutang pahalagahan ang pagmamahal at ipagpasalamat ang bawat biyayang natanggap na nagpatibay sa kanilang samahan
at nagbigay ng tunay na ligaya sa kanilang puso. Hindi nakalimot si Manuel sa kaniyang kapwa. Lagi niyang ibinabahagi ang biyaya sa mga nangangailangan na parang pagpapasa ng liwanag at pag-asa sa iba, at ramdam niya ang tunay na kasiyahan sa bawat ngiti at pasasalamat ng mga natulungan niya. Ang munting baboy ay patuloy na naglalaro sa farm Tumatalon. at nag-iikot sa paligid na puno ng sigla. Kahit maliit, kitang-kita ang kakaibang saya nito at tila may mahiwagang aura na nagbibigay ngiti at ligaya sa lahat ng nakakasaksi sa kanyang mga kilos. Minsan, muling lumabas ang matandang dayuhan, nakangiti at tila masaya sa kabutihang ipinakita ni Manuel. Lumapit siya ng dahan-dahan at sa kanyang mga mata ay makikita ang paggalang at paghanga na parabang pinapahayag ang isang lihim na gantimpala para sa lahat ng mabubuting gawa ni Manuel. Sa pagtatapos ng araw, nakaupo si Manuel sa tabi ng ilog kasama ang munting baboy. Masaya at payapa ang kanilang paligid at ramdam ni Manuel ang puspos na pasasalamat sa lahat ng biyaya at aral na natutunan niya sa buhay. Sa bawat hininga ng malamig na simoy ng hangin at sa bawat galaw ng baboy, naramdaman niya ang tunay na kagalakan na dala ng pagmamahal, sipag at kabutihang ipinakita niya. Ang kabutihan at pagmamahal ay nagdala ng himala sa kanilang buhay. Tunay nga, kapag ibinibigay ang kabutihan ng taos-puso at walang hinihinging kapalit, ito'y nagiging binhi ng himala na unti-unting lumalaki at nagbubunga ng ligaya, pag-asa at pagbabago, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong paligid. At sa paglipas ng mga taon, nanatiling simple at mapagpakumbaba si Manuel sa kabila ng lahat ng biyayang tinanggap. Hindi niya kinalimutan ang aral ng kabutihan, pagmamahal at pasasalamat na nagbago sa kanilang buhay. Sa bawat bagong araw, dala niya ang paalalang ang tunay na yaman ay nagmumula sa pusong tapat at mapagbigay. Wakas.